Ang hilig sa pagnanasa na hindi makontento sa kanyang asawa. Aray! Welcome sa pagpapatuloy ng inaabangan nating serye na pinamagatang paano mag-isip ang mga tulfo natin. Pero sa episode na ito medyo sasakit yung ulo natin Kaya kung meron kayong gamot, kunin nyo na para ready. Boy Scout, Girl Scout, laging handa. Pag sumakit yung ulo, warning yan kung meron kang high blood, I don't wanna fucking hear it! medyo relax muna. Relax. Bago mo ipagpatuloy yung video. Okay? Ito na yung intro. Pasok! Unang comment. Ang sabi, inggit lang kayo kay Tulfo. 28 million na ang subscribers ni Tulfo kasi. So what? Kung 28 million na yung subscribers ni Raffy Tulfo. Ano meron? Bibihira na ang maka 1 million. Bibihira ng maka 5 million. Kung sikat na lang at viral ang issue, doon na lang. 28 million? Tapos yung views mo 5 million? Hindi natin 5 million. Parang may mali. Tignan nyo tong channel natin. 13,000. Pero at least naman nakakalahati tayo doon sa 13,000, di ba? Kadalasan nga higit pa. 20,000, 25, 130,000, 130,000. 30,000 lang yung ano mo 30,000 lang yung subscriber po. Ba't ba nagkakagadya kasi? Tignan mo yung subscriber namin. Libo-libo na nga rin yung ano. Tignan mo nga ito na libo na nga Dami-dami Daming videos. Ilan ang views? 3,000 Rinomot na nga Hindi pa rin lumago. Paano? Basura kunting. Iyak lang sa Gedli Kalbo. So eto. Hindi nakapag-thesis itong subscriber natin. Sabi, si Tulfo na mismo ang nag-endorso sa kanyang vlogger sa RTIA pati sa Senado. Bakit kaya ayaw suportahan ng 28 million subscribers ang vlogger na yon? Paano basura content? Kaya iyak na lang sa Gedli si Akla. Kawawang kalbo. Sa Gedli na lang. Mamasid na lang dahil wala namang paglago. Siyempre naman. Ni-reply ko. Pero maiksi na lang. So, isa ka sa 28 million na bobo. Straight to the point. Paligoy-ligoy pa eto pa yung sumunod. Kapit mga kababayan dahil sa sakit ang ulo mo. Galing kay Ray Lagas. Hinga ng malalim. Malakas talaga ito sa presidential candidate. Kaya napakaraming tumutuligsa. Delikado talaga ito pag nanalo. Bakit? Marami itong maipapakulong na mga abusado. Ay, naipakulong na ba siyang abusado? Ang alam ko marami siyang hinatulang guilty kahit walang ebidensya. Ang alam ko marami siyang pinagbintangan. Wala namang napatunayan. Yun ang alam ko. Kasi asan na ba? Kasi
Ang pananaw ng mamamayan ngayon ay yung may mga agarang pagkilos, lalo na sa mayayaman at lalong-lalo na sa mga mahihirap nating kababayan. Diba? Linyang tulfo natin. Hindi man, hindi man lang natikman ng hustisya na pang mahirap. To separate yung hustisya ng pang mahirap, pang mayaman. To separate yung batas ng pang mahirap na pang mayaman. Talino. Basta tulfonatics, talino. Tuloy. Hindi man lang nakatigim ng hustisya na pang mahirap. Ito lang kaso ng Catherine Camillion na walang awang pinaslang ng isang Major De Castro ba ito? Teka lang. Di ba, hindi pa naman nakakatulang guilty? Kung tama to kung tama. Kung yung Major De Castro nga ba ang pumatay doon kay Catherine? You see, this is the danger, Mr. Rapi Tulfo. Ikaw mismo ang nagdidiin na, di ba, ang matatandaan ko, correct me if I'm wrong, na siguradong sigurado ka, sa pagdinig siguradong sigurado ka, na itong Major De Castro, kung De Castro ngayon na siya yung pumatay. Di ba, tinuruan mo pa nga yung mga polis na magkalap ng illegal na ebidensya at galit na galit ka nung pinakawalan siya dahil wala naman silang karapatang i-detain yung tao. Para sa mga tulfonatics, tignan mo, guilty na. Siya na yung pumatay. Dahil, sige, sagot. Dahil, para sa'yo, guilty yung tao na hindi man lang dumadaan sa due process. Doon lang sa sa kutob mo lang guilty na, na-judge na, may hatol na para sa mga tulfonatics dahil ikaw mismo hinatulan mo na hindi mo na yung implication ng mga sinasabi mo, yung ibig sabihin naiintindihan ng mga tulfonatics dyan sa pinagsasabi mo, ay kumbinsido sila na siya na yung pumatay. See the danger? Yun. Talagang pinipili pa yung magandang babae na candidate ng Batangas. Sobrang hilig sa pagnanasa na hindi makontento sa kanyang asawa. Aray, mahilig siya magaganda kahit na may asawa. Diba? Barbara Milano. Akala mo single, diba? Yun ang sabi mo. Yung pala may asawa. O diba? Sino ba? Ano ba? Tulfonatic ka ba o hindi? Ilalaglag mo sa idol mo. Ano ka ba? So, eto na. Parating na tayo sa pasakit na ulo, Talagang ginamit pa talaga ang kapangyarihan niya para ito ay abusuhin. Sige po, kung kayo ang kaanak nitong biktima ng abusadong opisyal ng pulis, kanino kaya kayo hihingi ng tulong? Ang hirap, walang period. Hindi siya tuloy-tuloy, walang period. Ang hirap basahin. Kaya, kanino kaya kayo hihiling ng tulong sa kasalukuyang administrasyon na mahina lampa pagdating sa ganitong usapin? Yung administrasyon ngayon, lampa. So, hindi siya maka-PBBM. Hindi siya maka-Marcos. Hindi ako kay Rapi Tulfo. Hindi rin siya kay Rapi Tulfo. Puring-puri mo nga kanina. Ano ba yan? At hindi rin ako sa nagdaang administrasyon. Hindi siya kay PBBM. Hindi siya kay Rapi Tulfo. Hindi siya kay Duterte sa nagdaang administrasyon. Ay, dilawan to. Dilawan. Baka kay Biden siya. Baka. O kaya kay Trump.
Ewan ko. Wala siyang gusto. Wala siyang gusto. Ayaw niya sa administrasyon ngayon. Ayaw niya kay Tulfo. Ayaw din niya kay Duterte. Baka kay Lenny. Oo, Lenny to. Tuloy natin. Asan na ba tayo? Hindi rin ako sa nagdaang administrasyon dahil may butas talaga doon kung sino-sino na lang ang pinaslang at ipinagkatiwala na lang sa pulis ang pagtugis sa mga kriminal na adik. Kaya talagang makikita mo na parang walang hustisya mga pulis na barumbado at happy trigger. Hindi naman niya napanagot, kaya kung mag-isip man ang mga tao ngayon na iluklok si Tulfo bilang susunod na Pangulo, karapatan nila yon. Dahil nakikita nila dito ang katiwa-tiwala na higit notong matutunan. Ang mga magaganap sa loob ng maikling panahon at kasunod nito ay ang digmaan na pangkalahatan. Ano daw? Ang mga magaganap sa loob ng maikling panahon at kasunod nito ay ang digmaan na pangkalahatan. O hanggang dyan na lang. Iiwan ko na yan. Ayaw na mag-isip. Masakit ng ulo ko. Bye-bye.